Hello, hello, Scorpio Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong bonus reading para po sa inyong November Pera and Career. So Scorpio, let's begin. Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Nine of Pentacles. Beautiful. In the area of what you want, you have the Two of Wands. Lovely. In the area of what you need, you have the Knight of Swords. Wow. In the area of what's affecting your current energy, you have the High Priestess. Beautiful. In the area of your near future, you have the Queen of Pentacles. Yes, yes, yes. Napakaganda. In the area of your challenge for the month, para sa pera and career, Page of Wands. In the area of your fortune, the Hanged Man. Beautiful. No more delays. In the area of your divine messages, meron po kayong Six of Swords. At ang outcome nyo po for the month para sa pera at career, eto yon. Mamaya sabay-sabay po natin siya bubuksan at the end. But first, thank you muna mga Scorpio sa mga donations po ninyo. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads, silang po yung tanging paraan para po supportahan nyo ko every time na meron po tayong free reading for Scorpio dito sa ating channel. Kaya from the bottom of my heart, thank you po for your donations. And also, sa mga hindi po nag-skip ng ads, salamat po. So, at the background of your energy this time, the Two of Cups. Yes. Kitang-kita ko rito, communication will be your key this time. Pagdating sa mga balakin mo, pagdating sa mga plano mo, nakita ko rito na makukuha mo siya gamit ang communication skills mo. Dapat matuto kang makiusap, makipag-usap, makipag-negosasyon, or hanapin mo yung persuasive power mo para mapa-oo mo tong taong ito. Parang ganyan. For some, this time, kitang-kita ko po rito, some of you are signing contracts or having this interview or negotiation. Some of you parang merong binibenta with a certain client or may inaasikaso ka with a certain government agency, parang ganyan, no? At kailangan mo talaga makipag-usap, suyuin sila, parang ganyan. So, it will be fruitful para sa'yo kung huhusayan mo ang iyong communication skills this time, okay? At the center, you have the Nine of Pentacles. Yes, ngayong buwan na ito ang core energy mo. Nakita ko rito yung paglago ng iyong kaperahan. Kaching-kaching. Congrats po. Sabi na yung spirit guides, panahon na para maging financially independent ka at maging financially free ka sa mga bagay-bagay. Ano ibig sabihin nun? Sa dami ng mga inaasikaso mo nito, mga nakaraang buwan, nakaraang taon, palagi mo daw inuunang ibang tao. So panahon na para unahin mo naman yung mga needs mo. Mga balak mong ipundar, mga balak mong bilhin, mga balak mong mabili for yourself. And dito magsisimula yung growth mo. Some of you are actually starting now a new negosyo, no? Parang balak mo magtayo ng sarili mong pagkakakitaan. Kaya talagang kitang-kita ko rito, parang permit, may nilalakad ka na permit, a certificate, legitimacy para sa mga sisimulan mo this time, para makalarga ka na, no? So, for some of you na hindi naman yun ang gagawin, nakita ko rito na meron kang gustong simulan na proseso eh. So, kailangan mo daw kausapin either family member mo or lover mo, partner mo, para mabigyan ka ng moral support sa gagawin mong ito. Parang ganyan, okay? But most definitely, meron ko nakikitang growth po sa inyong pera at karera. So, congrats po. This is really heaven on earth. So, parang nakita ko rito, you are gonna buy things, no? Exploring and parang splurging, no? Giving yourself some reward pagdating sa mga tagumpay mo this time, okay? So, clarify natin to, the Nine of Pentacles. But first, Scorpio, siya nga pala, saan po kayo nanonood ng ating reading for today? Comment down below. Saan parte po kayo ng Pilipinas o buong mundo nag-enjoy ng ating reading this time? Feel free po na isulat nyo yan sa baba. The Nine of Pentacles. The Six of Swords. Yes. Aabante ka na. Mag-move forward ka na. Especially now, na unti-unti mo nang binubuo o pinapakinabangan yung mga hard work, hard-earned money mo.
So kung halimbawa balak mo magtayo ng sarili mong negosyo, sariling bahay, sariling pagkakakitaan, meron kang pinupundaran itong bagay na ito and you are now moving forward. So congrats po. Nakita ko rin dito, Scorpio, panahon na para mm, siguraduhin yung mga ipon mo. Kailangan meron kang perang tinatabi para sa future, pag-abante mo, meron kang madudukot. Most especially kung ano yung balak mong gawin moving forward. So ngayon, nakita ko talaga yung paggaan ng buhay mo kasi meron ka ng nakahandang financial aspects na magagamit mo sa oras sa pangailangan. Okay? In the area of what you want, you have the Two of Wands. Nakita ko rito, sabi na yung spirit guides, ready ka nang mag-try ng bagong bagay. Sabi ko nga talaga parang meron kang gagawing bago Whether bagong negosyo or lilipat ka sa ibang bansa, lilipat ka sa ibang kumpanya, may kontrata ako nakita dito, and ready ka to undergo training, interview, negotiation para talaga makuha mo ito. Nakita ko na ready ka na mag-try ng bagong bagay sa buhay mo kasi parang na-realize mo you want growth, no? Kasi parang paulit-ulit lang yung ginagalawan mo dito and feeling mo wala ka ng excitement na nakukuha at parang hindi na sumasapat yung pera mo para sa needs ng family. Kaya kailangan mo nang sumugal at mag-try ng bago for you. Okay? Clarify natin yan. The Two of Wands. Siya nga pala, Scorpio, since ito po ay pera and career reading, sulat mo naman sa baba yung mga manifestation mo. Gawin mong manifestation board yung ating comment section. For example, I manifest na babayaran na ako sa utang sa akin o kaya I manifest na maging okay na yung loan ko o kaya I manifest na mapunta ko na tong negosyong to ngayong November, mga ganyan. So, feel free to comment down below. It will happen for you, okay? The Two of Wands being clarified by the Nine of Cups. Wow, alam mo na Scorpio, kung kayo po ay avid viewer ko, alam mo na kapag lumalabas sa reading ko si Nine of Cups, panahon na to para mag-wish ka at mag-pray ka this time. So ngayon, pumikit ka na, i-wish mo na yung prayer mo kasi Nine of Cups is a wish manifestation, wish granted card, okay? So the Nine of Cups clarifying the Two of Wands, sinasabi dito na ready ka nang abutin yung mga pangarap mo. Halimbawa, makabili ng bahay, makapagpundar, mapatapos mo yung bunso mo sa college, mabayaran lahat ng utang, no? Marami kang wish. At handa kang tumulay at mag-take risk, sumugal para lang maabot to. So, ngayon talaga napakalaki ng pagnanais mo na maabot yung pangarap mo at wala ka nang sasayangin na oras, parang ganyan. Ready ka na, matapang ka na sumugal sa bago. Congrats po. In the area of what you need, you have the Knight of Swords. Yes, you need momentum. You need lakas ng loob, tibay ng loob, at saka energy to fight and i-execute yung plano na ito. Ayon sa yung spirit guides na narinig ko, magdahan-dahan ka lang ha, huwag ka magmamadali, huwag mong bibilisan yung proseso. You need to make sure na yung bawat step mo ay pinag-aaralan, binubusisi at talagang kalkulado. Kasi kung magmamadali ka lang, rush ka lang ng rush, baka magkamali ka, baka maging komplikado pa yung mga bagay-bagay. Kaya payo sa'yo, yes, sumugod ka, ilaban mo to, ituloy mo to with so much energy and passion, pero lagi mo alalahanin, walang magandang nangyayari sa pagmamadali. You need to take your time para tama hakbang, tama ang diskarte. Okay? Knight of Swords, clarify natin to. You have the Seven of Pentacles. Yes. Sugod para sa bunga na matamis na bunga na hinahangad mo. You're waiting for the good development or good result sa isang bagay, kaya ready ka talagang lumaban, sumugod. Pero sabi nga dito, para ito ay magbunga ng maayos, para ito ay magkaroon ng good result na pabor sa'yo, dapat dahan-dahan lang. Dapat kada step, kada level, kada stage ng prosesong ito ay binubusisi mo mabuti para yung tamang bunga ay makuha mo talaga. Okay? So ngayon, narinig ko din, habaan mo pasensya mo, no? Wala ka mahihita sa pagmamadali. Kailangan talaga gradual and dahan-dahan para mabusisi mo ng tama. In the area of what's affecting your current energy, you have the High Priestess. Ito ang nakaka-apekto dito. Sabi na yung spirit guides, ramdam mo this time yung intuition mo telling you, panahon na para bumangon ako sa sarili ko. Magkaroon ako ng sarili kong
independence and my own money. You are now actually empowered para sabi mo, ayoko nang umasa sa iba, ayoko nang maghintay pa sa approval ng iba. Pag may pera, kailangan pa, magpapaalam ako. Pero pag may sarili kang pera, alam mo na kaya mong supplyan or suportahan lahat ng gusto mo sa sarili mo. And nag-uugat to sa lakas ng loob mo na subukan siya ngayon, no? So, ramdam ko yung lakas ng loob mo talaga. Talagang naniniwala ka sa sarili mo, nananalig ka na kaya ko to, gagawin ko to, ibibuild ko to, pagkatsagaan ko to, at alam mo na ito yung magudulot sa'yo ng peaceful life at leveling up sa buhay. Ready ka na talaga na mag-advance. Kung dati, sanay na sanay ka sa meron ka lang sa ginagalawa mo mundo, pero ngayon talaga, you want more. You want to achieve more, which is good for you. Congrats po. The High Priestess, clarify natin. The High Priestess being clarified by, you have the Queen of Pentacles. Wow, dalawang beses tumabas ang Queen of Pentacles. You are now embarking a journey kung saan gusto mo talagang palaguin ang pera mo. Kaching-kaching talaga to, kitang-kita ko dito. So, pagkatiwalaan mong sarili mo, alam ko marami kang mga duda, takot, alinlangan, questions, no? Sometimes hindi mo alam ang gagawin. May mga sekreto kung nakatago sa'yo. Sabi mo, paano ba to, paano ba to, paano ba to? Pero malalaman mo rin yung tamang diskarte, tamang paraan sa kung paano mo papalaguin ang isang bagay. For example, you are thinking so hard, sabi mo, ito yung negosyo ko, nagsisimula pa lang ako pero hindi ko alam kung paano dadami ang customer ko o kliyente ko. Pero huwag ka mag-alala, as you go by sa negosyo mo nang yan, example lang to, mahanap mo rin yung tamang diskarte para ma-sureball mo yung secret ingredient para lumago yan. Parang ganyan. Ganoon din sa trabaho, kung halimbawa iniisip mo, gusto ko ng stable na kita, gusto ko na maging permanente dito. So, pagkatiwalaan mo lang yung mga desisyon at path na gusto mong gawin para ito'y lumago. Trusting yourself ay malaking factor this time, okay? In the area of your near future, meron po kayong Queen of Pentacles. Bumalik tayo. Yes, kitang-kita ko rito. Yakap-yakap mo na at very, very busy ka sa pag-aasikaso nitong blessing na ito at patuloy siyang lumalago sa buhay mo. Nakita ko rito na napaprovide mo na yung needs mo for your family, yung bills bayad on time, yung mga utang bayad na din, yung mga pangangailangan na provide mo na. Because nakatutok ka talaga sa blessing na ito. Example, negosyo to, no? So, inaalagaan mo talaga siya para lumago at lumaki yung kita. Kung trabaho man to o passion project, kitang-kita ko yung dedication mo para magbunga ito in your favor at kumita ka dito ng malaki. Parang ganyan. So, dedicate your life ha para dito, para makita mo na kayang-kaya mo palaguin yung mga bagay na dati imposible pero ngayon posible na. Some of you, nakita ko you're having this new position. I don't know why. Parang busy ka sa posisyon na ito at very, very at peace ka kasi nakita mo na ito na pala yung para sa'yo. Ito na yung magbabago ng life mo at kayang-kaya mo nang mag-provide for the family and for your everyday needs. So, congrats po. The Queen of Pentacles, clarify natin to. You have the Ten of Pentacles. Wow, wow, wow. Raining money. Raining blessing. Talaga namang siksik liglig sa biyaya ka this time. So kung ano man tong aalagaan mo na endeavor, like I've said, baka business, baka passion project o trabaho talagang permanente, ito na yung sasagot para sa pangmatagalan mong financial needs. So, alagaan mo tong mabuti ha, Scorpio, because tatagal talaga to sa buhay mo. Either it will provide hanggang sa mag-retire ka, hanggang sa magkaanak ka, magkaapo ka. Kitang-kita ko na ito yung sasagot sa lahat na permanente sa buhay mo. Kaya alagaan mo. Nakita ko rin dito, baka inheritance, baka magkakaroon ka ng mana this time, no? At ito yung mga gamit mo para sa mga pangmatagalan mong plano sa buhay mo. So, congrats po. But most definitely, for some of you, some Scorpio dyan, nakita ko rito involved ang buong pamilya sa pagkapalago ng perang ito. So, if you need family effort, magtulungan kayo para maalagaan itong mabuti at lumago sa buhay nyo. Congrats po. In your challenge for the month para sa pera at career, you have unmasking the truth. The eye sees only what the mind is prepared to know. Self-examining and revelation. Alamin mo daw yung mga katotohanan para makalarga ka na.
Kung kailangan talagang pag-usapan, matibay na usap or masinsinang usap, gawin mo na daw para ma-uncover mo yung truth at mapanghawakan mo yung truth para makalarga ka na at makapag-move forward ka na. Mas maganda nang malaman mo yung masakit na katotohanan kaysa bulagin ka ng kasinungalingan. Okay? Para alam mo yung next big step mo. Okay? Now, the message stubborn. It can denote perseverance, but it also may hinder progress, flexibility, resolve, and growth. Huwag daw matigas ang ulo mo, Scorpio. Pag alam mo na kailangan gawin to, kailangan mag-adjust dito, kailangan asikasuhin to, gawin mo na. Hindi pwedeng lahat ng gusto mo ay yun lang masusunod. Sometimes, sobrang tigas ng ulo mo, you need to listen to other people. Okay? Have this conversation para maliwanagan ka. In your challenge for the month sa pera and career, meron po kayong page of wands. Sabi dito, parang merong bagong darating sa life mo, pero ikaw, parang iniiwasan mo. Parang nire-reject mo. Sabi mo, ay hindi ko po kaya yan, ayoko po. Sa iba nyo na lang ibigay. So parang nakita ko rito, baka humindi ka sa mga posibilidad at opportunity. Ayon sa yung spirit guides, panahon na to para mag-try ka naman. Maging adventurous ka naman. Alam mo yun sa mga food expo, yung taste test, mag-try ka lang, subukan mo lang, i-dip mo lang yung toes mo sa mga pwede mong gawin at baka makita mo yan pala yung para sa'yo. So, wag mong saraduhan at limitahan ang mundo mo. Try to be adventurous, maging excited, maging enthusiastic sa mga bagong bagay. Wag mo daw pangunahan ng negativity, wag mo daw pangunahan ng mga kaba, ng overthinking. Try it and you will see kung para sa'yo yan o hindi. Okay? The page of wands. It's being clarified by you have the Two of Pentacles. Yo, 2 is telling you aligned ka sa higher self mo. Kung ano man yung pinapagawa sa'yo ng higher self mo sa langit, yun daw ang ginagawa mo sa lupa. So, nakadestined ito para sa'yo. Kung ano man ang desisyon mo, yan ay talaga nakatadhana for you. Okay? Two of Pentacles, yes, kailangan mo daw timbangin this time yung pros and cons na mga yakapin mo. Hindi pwedeng aatras ka na lang bigla. Timbangin mo muna kung, ay, maganda kaya to, okay kaya to sa akin and my family, in the long run, okay ba to para sa akin? So, timbangin mo muna bago ka mag-reject or bago ka umatras, okay? Maganda nang open ka to all possibility para makita mo talaga yung magandang hatid sa'yo ng mga dumarating na posibilidad or opportunity, okay? In your fortune, you have purification activates vibrant life force, cleansing waters. Panahon daw para mag-cleanse ka, Scorpio, ng negative energy or ng mga kinikimkim sa puso, mga takot, pangamba, no? Itaboy mo yan. Mag-cleanse ka sa water, for example, sa pool, sa ulan, o kaya sa banyo, pag naliligo ka. Gamitin mo yung water therapy. Habang bumibuhos mo yung tubig sa ulo mo, pakiramdaman mo na dinadala ng tubig pababa sa katawan mo. Lahat ng bigat, negativity, sorrow, pain, at panoorin mo siyang nahuhulog sa drainage. Gawin mo yan everyday. It will cleanse you and also it will lighten your mood. Okay? Now, the message of uncovering treasure, beneath the surface lies great bounty. Yes, huwag ka daw bigla-bigla susuko, Scorpio. Halimbawa, meron kang inaasikaso, meron kang ginagawa, nahirapan ka lang ng konti, bumigay ka na, huminto ka na. Pero tingnan mo naman yung dragon. Naghukay lang siya ng mababaw. Babaw lang yung hukay niya. Pero nakita niya nandun pala yung treasure. So sometimes, akala mo, sobrang hirap, kailangan pang maghukay, pero mababaw lang pala yung reward. Ibig sabihin, sometimes, akala mo mahirap, pero madali lang pala. Makukuha mo pala yung treasure agad. So, don't stop, don't quit, hanggang sa maabot mo yung outcome na gusto mo. Okay? Especially here, in your fortune area, you have the Hanged Man. Sabi dito, napaka-fortunate mo, mahanap mo na yung tamang diskarte at tamang paraan para makaalis ka sa stuck energy mo. Some of you are stagnant. Some of you parang ang daming delays, no? Ang daming aberya, ang daming harang, ang daming obstacle. Most especially sa mga kontrata, sa mga negotiation mo, sa mga agreement mo na parang ano ba yan? Ang daming-daming kailangang asikasuhin, may humaharang na naman. So, ngayon daw may isip mo na yung proseso at tamang solusyon para wala lang delay, para dire-diretso na yan. Kaya kung ngayon, Scorpio, nahihirapan ka or meron kang atake sa isang bagay pero parang walang nangyayari, no? Ang hirap-hirap, huwag kang mag-alala, mahahanap mo na ngayon tamang paraan
at wala lang delay to moving forward. Congrats po. The Hanged Man, clarify natin. The Hanged Man's being clarified by the Justice card. Yes, 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 yes. Ngayon, mahanap mo na yung tamang paraan, tamang diskarte, tamang information na magagamit mo para yung dating malubak, yung dating ang hirap-hirap, ngayon smooth sailing na. Narinig ko dito, matuto ka daw mag-research. Okay? Matuto kang magtanong, alamin mo yung totoo, alamin mo yung kabuuan ng ginagawa mo so that malaman mo yung iba't ibang options na pwede mong gawin palusot sa problemang yan. Kasi kung limitado lang yung nasa isip mo, konti lang yung option mo para makalusot sa problemang to. Pero kung ikaw ngayon, inaaral mo, binubusisi mo, ginagawa mo lahat para kalkalin yung impormasyon na kailangan mo malaman, makahanap ka ng iba't iba na solusyon para makawala ka sa stagnancy na yan. For other Scorpio po dyan, nakita ko rito kung dati napaka-stagnant o walang nangyayari sa legal battles mo o kaya sa mga legal documents na inaasikaso mo, anything involving with the law, ngayon aandar na daw yan. So makakakuha ka this time ng update or resolution or pag-andar sa mga legal things mo this time. So congrats po. So i-like mo na tong video na to Scorpio para ma-activate sa'yo yung wala ng delay na energy. Okay? So like. In your divine messages, meron po kayong the answers you need are coming. Yes, lahat ng sagot sa mga tanong mo, lahat mga inhibitions mo at mga questions mo with the High Priestess here, masasagot na yan. Makukuha mo na yung answers in your questions. Okay? At mapapanatag ka na. Another message, work through your fears. Yes, yung mga takot mo here with the Page of Wands. Lahat ng atras-abante mo, ayaw mong tanggapin yung bagong oportunidad dahil sa takot na mag-fail, takot na baka masayang ang pagkakataon, takot na baka malugi or masugatan ka, masaktan ka, no? So, trabahuhin mo daw, i-work on mo yung mga takot mo. Kailangan labanan mo yan para mag-grow ka. In your divine messages, yes, moving forward ka na. 2-6 pala to, no? 6-6 all about reflection. Mag-reflect ka sa buhay mo, Scorpio. In the past 6 days, 6 weeks, or 6 months, alamin mo kung ano yung mga nangyari dati. For example, para makita mo ano yung mga gumagana, ano yung mga mali mong ginagawa, ano yung mga maling ruta na dapat mo nang itama, dapat mo nang baguhin. Kapag nakapag-reflect ka na, malalaman mo na this time yung malinaw na approach sa buhay mo moving forward. With a 6 of Swords here, sabi dito, always choose to move past all of your problems. Huwag kang magstay sa problema mo. Huwag mong tulugan yan. Huwag kang makontentong nandiyan ka lang sa kumunoy. Lagi mong isipin na may paraan pa ako para makalarga, makaabante, makasulong sa buhay. Okay? So kung meron din mga drama, mga issue, be the bigger person. Learn na to detach yourself and move forward. Okay? Huwag mong hayaan na masali ka sa mga issue, drama ng ibang tao. Always choose your peace. Okay? 6 of Swords. The 7 of Cups. Yes. You're on to the new doors. No? Kitang-kita ko na magbubukas na yung mga pintuan para sa'yo. Kung dati parang litong-lito ka, gulong-gulo ka, pero ngayon mapapanatag ka na kasi may isip mo na yung tamang paraan at magbubukas na yung isip mo sa mga tamang step moving forward. Kaya ngayon, harness the power, Scorpio, na maupo muna, pag-usapan, timbangin, pagnilay-nilayan para alam mo yung tamang pintuan at tamang option na pwede mo yakapin at tumulay ka doon, dumiretso ka doon, mapapanatag ka sa desisyon mo kapag ito'y pinag-isipang mabuti. Okay? So sabi dito, wag basta larga ng larga. Kailangan binubusisi para alam mo yung pinapasok mo. Okay? Ang outcome mo yan, but first bigyan muna kita ng fortune cards. Unang-una, you have gavel, yes, involvement with the law. Sabi ko nga sa inyo kanina, meron ng development or meron ng pag-andar pagdating sa mga usaping legal sa buhay mo. Another message of heart, love, deep affection, and caring. Yes, ito yon with partnership. Pwedeng lover mo to, o business partner, kaibigan, karelasyon. No? Kailangan daw payabungin mo yung love mo sa kanya, yung relationship ninyo, para makuha nyo yung good outcome sa tinatrabaho nyo o inasikaso ninyo. Another message, you have valley,
Deep personal strength and peace that assures success. Yes, ito yon, deep personal peace. Yung mga katahimikan para sumuong ka, no? Yung kaparatagan sa puso mo, dapat yan malaki, malawak para maka-move forward ka na sa success mo this time. Pag panatag ang puso, panatag ang isip, mas makaisip ka ng paraan para tumulay ka. Another message of desk, pay attention to your work. Yes, kayod-kayod, sipag-sipag para makuha mo yung um, kaching-kaching at mapundar mo at mapalago mo yung pera mo. Kaya ngayon sabi ko nga sa inyo, focus ka sa trabaho, sa inaalagaan mo para lumago yan ng tama at magkaroon ka ng resources every single day. Hindi mo na isipin yung paano ba ako makakabayad ng bills, paano ko mababayaran yung utang, yung mga responsibility, so that you can provide for yourself, focus mainly on your work, okay? Ang outcome is Scorpio for November pera and career, you have, wow, the world card. Success is on the horizon. Kung meron po kayong inaasikaso ngayon na negotiation, kontrata, agreement, or pag-uusap, or may binibenta ka with someone, meron kang pinopersuade na ibang tao, it will be successful in your part. Makukompleto mo yung cycle na yan, and talagang complete na to. Complete, complete, complete. It will be successful para sa'yo. Ang payo sa'yo na yung spirit guides, no? This time, Scorpio, ay maging palaban ka, get out of your shell, no? Alamin mo yung mga paraan para totally maging successful ka this time. At ready ka rin tumulay sa next stage ng buhay mo. Kaya ngayon talaga namang lumalagong kaperahan, yumayabong na resources, and here you are entering a new level of your life. Congrats po. Clarify natin si the world card. Nakita ko rin dito, Scorpio, na i-close mo na yung cycle sa past ha. Huwag mo nang laging bitbitin pa o balik-balikan yung mga alam mong tapos na at wala nang halaga sa'yo. Huwag ka nang umasa dun sa mga bagay na alam mong wala ka nang aasahan pa para makapag-move forward ka na sa mga bagong bagay. Okay? The world card, the Ten of Cups. Yes. Wow, 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 wow. Happiness, happiness galore. Not just for you, but your whole family. Tingnan mo naman. Sobrang saya mo ng pamilya mo, ng mga anak mo, ikaw, generally, because you reached a new milestone. Talagang nakuha mo yung tagumpay dito at yung sagot. Either na kompleto mo na yung bayarin sa utang, or yung bahay na benta na, or lilipat na kayo ng ibang bansa, pwede din, or nakita ko rito, graduation din, maaari. So, nakapagpatapos ka na ng anak, no? Napag-graduate mo na siya, at celebratory kayong buong pamilya. So, whatever it is, nakita ko talaga kompleto, tapos na yung hirap, tapos na yung kayod, at nag-celebrate ka with your family kasi solved na kumbaga, at next level na kayo. Wow! So Scorpio, congrats, napakaganda for you. Ito po ang inyong November pera and career. Congrats po. Thank you for watching hanggang dulo. Comment down below ha kung saan ka naka-resonate. I'll be reading your messages. Thank you for watching hanggang dulo, Scorpio. I love you. This has been James Haro PH. God bless everybody.